Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 3 verse 8. Patunayan muna ninyo sa inyong buhay na kayo'y talagang nagsisisi na. True repentance. So sa pag-aaral po natin this week about revival, mahalaga na maunawaan natin kung paano dapat natin tignan ang kasalanan at kung paano po yung totoong pagsisisi. Kaya hamon po sa atin itong Matthew chapter 3 verse 8 na kung saan sabi ng Panginoong Hesus dito, patunayan muna ninyo sa inyong buhay na kayo'y talagang nagsisisi na. Kasi pwedeng ang tao'y magpanggap, itago yung kanyang kasalanan at hindi totoong magsisi. Challenge po ito sa bawat isa sa atin. So paano ba natin dapat tignan ang kasalanan? Unang-una po, kailangan po aware po tayo sa mga consequences ng kasalanan. Bawat kasalanan po ay may consequence. Ano po? Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So, yung pong tinutukoy na death po dito ay spiritual separation from God. Ano po? Kaya maraming tao ngayon hindi aware na kaya sila hindi blessed sa buhay dahil po sa kasalanan. Dagdag pa dyan, may parusa po ang kasalanan kung ang tao ay hindi magsisisi. Ano po? Sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Ano po? At kung ano daw po yung ating ginawa o itinanim, meron po yung kabayaran. Ano po? Meron po tayong aanihin. So dapat po makita natin ang kasalanan na merong consequences. Ano po? Para mag-iingat po tayo sa paggawa ng pagkakamali sa ating buhay. Pangalawa po, kailangan po openly i-confess natin ang kasalanan. Ano po? Hindi po yan itinatago. Ang sabi sa Proverbs 28 verses 13 hanggang 14, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. So dito malinaw po, dapat po, ay wag nating ikubli yung ating mga sala. Ano po, kasi hindi daw po tayo mapapabuti. Kapahamakan po ang kahantungan ng ating buhay. Ano po? At ang sabi ng 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Dito naman sinasabi po na maaasahan natin na ang Diyos patatawarin tayo kung tayo naman po ay totoong nagsisisi. Kaya sabi sa James chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Tandaan niyo po, no? Ang isang tao po na nagtatago ng kanyang kasalanan, lalong nahihirapan sa buhay. Pero yung mga tao po na ipinagtatapat nila yung kanila pong mga nagawang pagkakasala sa buhay, sila po yung nakaka-experience ng healing. So mahalaga po yun, mga kapatid. Ano po? Panghuli, so unang po, dapat aware tayo sa consequences. Pangalawa, i-confess natin yung ating mga kasalanan. Pangatlo po, dapat may nangyayaring pagtutuwid. I-correct natin yung ating mga pagkakamali. Yun pong ibig sabihin ng Matthew chapter 3, verse 8 sa English Bible po. Ang sabi diyan, produce fruit in line of your repentance. Kasi marami sa atin, mahusay lang magsabi ng I'm sorry. Ano po? Umiiyak lang, nalulungkot lang pagka nakagawa ng pagkakamali pero hindi naman totoong pagsisisi ang kanilang ginagawa. Sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. So, alam niyo po ang pagsisisi, hindi lamang yan emotional response. Ano po, higit pa ron, kailangan po na maunawaan natin na tayo nagkamali at dapat ayusin din natin yung ating pagkakamali. Ano po,
Kaya mahalaga po yung correction and discipline. Minsan po, ma-experience nyo sa buhay, kayo'y kinukorek ng mga kapatid, ng mga spiritual leaders ninyo, at minsan po kailangan disiplinahin tayo. Kasi alam niyo po, para po yan sa ating ikabubuti. Ano po, dun po tayo marirestore. Kumbaga, dun maaayos yung ating pong spiritual na buhay. At higit sa lahat, ano po, nare-repair natin yung ating mga pagkakamaling nagawa sa buhay na ito. Kaya paalala sa atin yung sinabi ng Panginoong Hesus doon sa lalaki sa John chapter 5, verse 14, na sin no more or something worse may happen to you. So maraming tao kasi, no, kahit alam nyo na nakagawa ka ng pagkakamali, tapos nagsisi, tapos binalikan ulit yung kasalanan, ang sabi ng Biblia, yung paulit-ulit na pagkakasala, hindi rin po magbibigay sa iyo ng maayos na pamumuhay. Mapapahamak ka. Yun po ang sabi ng Panginoong Hesus sa lalaki sa John chapter 5, verse 14. So mahalaga po yun na i-correct natin yung atin pong mga nagawang pagkakamali. Mahalaga po yung restitution para magkaroon ng restoration. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala mo sa amin. At nalulungkot po kami sa nagaganap po sa aming bayan. Ang dami pong mga kalamidad. Marami pong napapahamak. Pero still, ang tao po matigas ang puso. Ayaw magsisi. Panginoon, turuan mo po kami na maipaunawa sa amin po mga pangangaral ng mabuting balita ang kahalagahan ng pagsisisi. Dahil sa pamamagitan nito, doon lamang kami makaka-experience po ng totoong revival and restoration. Gamitin mo kami, Panginoon, sa pangangaral ng mabuting balita. Salamat, Panginoon, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.